Noon pa man, kasangganan natin si Mayor Fred Lim sa laban natin para sa katahimikan at kapayapaan sa ating mga komunidad. Hindi matatawaran ang kanyang dedikasyon na ipaglaban ng tama, supilin ang mali at tulungan ang nangangailangan. Walang duda, taglay ni Mayor Lim ang mga katangian ng isang mahusay na lingkod bayan. Disiplinado, may isang salita at may paninindigan. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng kanyang ambag upang panatilihing ligtas ang ating bayan. Ang lungsod ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng 6 na distrito. Dito sa Maynila ay maraming nag-aaral, nagtatrabaho at naninirahan na nagmula sa mga karatig lungsod. Noong 2007, muling nahalal si Mayor Alfredo S. Lim bilang alkalde ng Maynila at buong tapang niyang hinarap ang iba't ibang mga problema na iniwan ng nakalipas na administrasyon. Ngunit sa kabila nito, isang tunay na Manileño ang humarap sa mga balakid at nagsilbing gabay at mitya ng pagbabago ng mamamayan. Mula taong 2007 hanggang sa kasulukuyan, si Mayor Alfredo Lim ay patuloy sa paggawa ng iba't ibang programa upang matugunan ang pangangailangan sa iba't ibang aspeto ng bawat Manileño. Katulad ng Womb to Tomb Project. Nagbalik ang liwanag at sigla sa avenida. Lumuwag ang daloy ng trapiko na ikinatuwa ng mga motorista. Muling nabuksan ang kalakalan pangkabuhayan ng maraming Manileño. Ngayon, muling masasaksihan ang tanyag at pinagmamalaking Manila Sunset. Isa sa maituturing na pinakamagandang tanawin ng dapit hapon sa buong mundo. Tandaan nyo, meron kayong kaibigan, si Mayor Lim doon sa City Hall. Bukas ang pintuan, pero kung gusto ringin ang turno. Ang tunay na paglilingkod ni Mayor Lim ay hindi matatawaran. Hindi siya kayang hadlangan ni numan dahil bawat oras ay mahalaga sa kanya. Maging Sabado, Linggo o holiday man, serbisyong publiko pa rin ang kanyang prioridad. Si Mayor Lim ay nagawaran ng iba't ibang karangalan sa kanyang mahusay na paglilingkod sa mamamayan ng Maynila. San man dako ng Maynila ay lubos na minamahal si Mayor Lim. Mga kababayan, ang masasabi po natin, ang Maynila lamang ang meron tinatawag na womb to tomb libre. Ang ibig po sabihin yan, magmula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, libre po ang serbisyo binibigay natin, lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Umpisahan ko po. Kami nagkakasal dito ng libre. Kuminsan nagkakasal ako, 6 na pares, kuminsan 4, kuminsan 3. Pangkaraniwan na yung isang kinakasal ko. Wala akong bayad dyan. Pag kinasal po, siyempre, yung pinakamaligayang sandali sa buhay ng bagong kasal, yung honeymoon. Pagkarano ng 3, 4 o 5 buwan, maglilihi na po. Kinakailangan prenatal care. Meron tayong 6 na ospital. Isa sa bawat distrito. At meron tayong 59 health centers. Libre po ang prenatal care dyan. Pagkaraan po ng 9 na buwan, manganganak na po. Whether cesarean or natural birth, libre sa 6 na ospital. At meron pa kaming binigay na serbisyo na wala sa ibang lungsod. Ito yung tinatawag naming mini City Hall satellite offices. Bawat distrito po meron yan. Para hindi na sila pumunta sa City Hall dahil nakakaipon-ipon sila sa City Hall, mamamasahe pa sila, naisipan namin magtayo na ng mga maliliit na City Hall sa 6 na distrito
Doon sila magpapile nung kanilang application kung ano ang gusto nila. Yung kopya ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, police clearance, o ano pa ang sertifikasyon. Pag napilapan po nila yon, uuwi na ho sila sa bahay, o dadali naman ho yung mga application na yon dito, ipoprocess po, kinabukasan, pagtapos na, ihahatid po yan doon sa kanilang bahay. Yan po ang tinatawag naming door-to-door delivery nung kailangan nilang mga dokumento. Maynila lang po ang gumagawa niyan. Wala hong bayad. Yan po ang aming ginagawa dito sa lungsod ng Maynila. Pagkapanganak, siyempre, palalakihin yung bata. Pagkaraan ng mga 4 na taon, papasok na ho yan sa daycare, susunod sa kindergarten, tapos elementary. Libre ho yan. Tutungo ho sa high school, 4 na taon, libre na naman ho. Patungo naman sa kolehiyo, 2 ho ang kolehiyo natin, ang PLM at Universidad de Manila na no itatag ho namin no 95 City College of Manila. Wala hong bayad yan at pinagbawal ko ho ang kontribusyon o solicitation ng voluntary donations. Lahat ho ng gastos, gastos ng lungsod ng Maynila. Tayo lang meron 2 kolehiyo na libre, 6 na ospital na libre. Habang nakagraduate na ho yan, yung mga anak natin, ang tawag ho dyan, professional. Pag sinabi hong professional kayo, dahil nakatapos kayo sa kolehiyo, ang tawag ho sa inyo, conforme sa karerang kukunin nyo, doktor, dentista, nurse, abogado, arkitekto, ininyero, certified public accountant, o kaya teacher o professor. Importante ho makatapos sa kolehiyo. Ngayon, magkakaroon ng sariling pamilya yan. Along the way, tatanda na po. Pag tumanda po, hindi ho ba madaling kapitan ng karamdaman o sakit? Nandiyan na naman ang amin na ospital. Sasabihin ko na ho sa inyo kung saan yung mga ospital na yan. Sa District 1, kanto ng Recto del Pan, yun ang Andres Bonifacio Medical Center. Yung pangalawa ho, Ospital ng Tondo, Antipolo, Abad Santos. Pangatlo po, Ospital ng Sampaloc, dyan po sa Jeronimo G. Tuason. 4th District po yan. Panlima, dinatnan ko na po yan. Yung Ospital ng Maynila sa kanto ng Quirino Avenue at Ross Boulevard. Yung pang-anim ho, yung pinakamaganda naming ospital, yung Santa Ana Hospital. Last year lang ho, na na-inaugurate yun. 10-story ho yun. Centralized air conditioning. Lahat ho ng kwarto, lahat ng floor, air condition. Meron pa ho pala, nalagpasan natin. Yung sa District 3, yung Justice Abad Santos Hospital. Yan ho, puro bago rin. Ang medical equipment, 2 years ago lang ho natapos yan. Libre ho lahat yan. At karagdagan po nito, kami po nakapagbigay na ng 1,490 wheelchairs. Alam naman po niyo yung wheelchair, binibigay doon sa walang paa, putulang paa, may polio, o na-stroke, o matanda na, yung hindi na ho makalakad. Yan ho, kung papupuntahin namin yung pagbibigyan dito sa City Hall, malaki yung abala para sa kanila. Kakausapin nila yung kanilang kasama sa bahay, sasakay sila sa sakyan, pupunta rito, papanik pa ho sa 2nd floor. Tapos, iaabot namin yung wheelchair. Sabi ko nga, medyo marami yatang gagawin pa. Mas magaling, yung wheelchair, dalhin na natin kung saan nakatira. Kaya tuwing Sabado po at Linggo, yan po ang trabaho ko, nagde-deliver ako ng 4 o 5 wheelchair. Ang hinihingi po lang namin, yung pangalan ng tao at saan ang address. At pinatitignan ko ho yan sa doktor, kung kailangan talaga ang wheelchair. May hindi lang ho, mayroong ganyan serbisyo. Yan ho, sa kagustuhan naming makatulong sa mga mamamayan ng Maynila, lalo na yung mahihirap. Hindi po sa salita, kung hindi sa gawa. Yun nga sinasabi ko, pagtanda, kuminsan, aabutin na tayo ng kamatayan. Hindi ba sinasabi, namatay ho sa katandaan. Pwede rin mamatay sa sakit. Pwede rin naman sa aksidente.
Pero kung wala ho kayong pera, mahirap kayong tao at squatter kayo, ang unang problema ho, yung pambili ng ataol. Nagbibigay ho kami ng libreng ataol. Kung kailangan ho ninyo ataol, bibigyan namin kayo. Wala hong bayad. Alam mo ninyo, nagtataka kayo siguro, saan ho kami kumukuha ng ataol na pinamimigay na libre? Meron ho ba kaming factory ng ataol? Wala ho. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, meron ho kaming crematory. Tanggap na ho ngayon yan ng mga tao. Dahil walang bayad ang cremation sa amin, kung pupunta kayo sa funeral homes o private hospitals, sisingilin ho kayo ng 10,000, 15,000 hanggang 20,000. Sa amin walang bayad. Kaya pag dinala ho ang bangkay doon sa amin, pag nasunog na, lalagay namin sa garapon yung abo, bibigay sa pamilya, iniiwan na ho yung ataol. Wala naman ho sigurong nag-uuwi ng ataol sa bahay. Baka humultuhin pa kayo nun. Kaya dalawa ho ang bodega namin ng mga ataol. Yun ho ang pinamimigay namin ng libre. Yung sa pagburol ho, kung minsan binuburol sa bangketa o sa karsada. Dahil maliit ang bahay, nagpatayo ho kami ng kapilya doon sa North Cemetery. Doon ho, libre ang burol. Sa araw ng libing, wala kayong nicho. Pagpapasukan ng ataol, nagbibigay ho kami ng nicho, libre. Kaya yun ho ang sinasabi namin, magmula sa sinapupunan hanggang kamatayan, libre. Maynila lang po ang meron yan. Inuulit ko po, Maynila lang. Yun po ang sinasabi ng mga naninira sa akin, wala daw akong nagagawa sa lungsod ng Maynila. Nakikita naman ninyo, pinapakita sa mga larawan, hindi ba sinasabi, a picture speaks louder than words. Kaya pinapakita ko na po ang katotohanan na nangyayari sa Maynila. Ang amin lang po masasabi, Diyos ko po, maawa kayo sa kanila dahil hindi nila alam ang kanilang mga pinagsasasabi. Salamat po. Ako po si Lou Veloso. Nakilala niyong artista, komedyante sa telebisyon at sa pelikula. Nakita rin niyo ako as a commercial model. Sumama po ako kay Mayor Lim bilang vice-alcalde niya dahil naniniwala ako sa kanyang ginagawa, nagawa at magagawa pa. Nakita ko sa kanya yung paglakad niya ng maayos, paglakad niya sa tuwid na daan, hindi paliko-liko, hindi lakad na nakayuko, hindi lakad na paika-ika, tuwid, maglakad sa tuwid na daan. Sumama lang po ako sa tama, hindi po ako sasama sa mali. At yan po ang aking panuntunan sa pagpasok ko dito sa larangan ng public service. Gagawin lang natin ang tama. Nung napanood ko yung pelikula ni Mayor, sinabi ko sa sarili ko, kaya pala ganun na lamang ang malasakit ng ating mahal na Mayor sa mga kabataan, sa ating mga apo, sa ating mga anak at magiging mga anak, sa pagpapaaral niya ng libre dahil sa kanyang karanasan sa buhay. Kung nung araw sinabi ni Mayor na mahirap kami, hindi ako kayang pag-aralin ng aking mga magulang, ang aking lola. Kung sinabi ni Mayor sa kanyang sarili na siya'y mahirap, hindi po siya siguro nakarating kung ano siya ngayon. At yun ang tinuturo namin. At yun ang gusto naming mangyari. Ang bigyan ng pag-asa ang ating mga bata. Sumabak sa bukas na may armas ng karunungan, ng gabay, ng pamahalaan. Aminin natin, gagabay ang pamahalaan. Pero malaking porsyento ng ating pag-unlad sa buhay ay ang manggagaling sa ating mga sarili, hindi ng gobyerno. At yun ang tinuturo natin. Akayin natin sila sa tama na sa ganon, ang mga batang ito ang siyang susunod na mamamahala sa bukas. Napakarami pang magandang mangyayari sa Maynila. Abangan natin ang susunod na kabanata. Ako po si Lou Veloso. Nakilala nyo bilang komedyante. Nakilala nyo si Mr. Truman na nagbigay ng ngiti sa inyong mga labi. Kung nabigyan ko kayo ng ngiti at sinasabi kong ako'y hindi komedyante, nagawa ko ng tama ang aking trabaho. At ako po ay lumalapit sa inyo bilang vice-alcalde ng ating mahal na Mayor Alfredo Slim. Gagawin ko rin po tama ang aking trabaho. Ibig po ng ating alkalde, Alfredo Slim, na higit pang pagandahin ng Maynila. Kaya tuloy ang pagpapaayos at pagpapaganda sa ilalim ng programang Linisin
at ikarangal ng Maynila tulad ng pagpapailaw sa pangunahing lansangan, tulay, parke at mga plaza upang lalong umiral ang katahimikan at kaayusan sa mga biyahero at mga naninirahan sa Maynila. Ang pagbibigay ng basic services tulad ng pagpapagawa ng mga eskwelahan, health centers, ospital at paglalagay ng crematory sa mga sementeryo sa ilalim ng Medicine Development Plan. Ako si Edgardo Ed Noriega, OIC ng Manila North Cemetery. Ang mga accomplishment ko rito nagawa, papalibing ako ng libre sa programa ni Mayor Lim. Tunayan, marami kong nung nakaraang taon lang napalibing ko rito libre. Umabot ng 1,300 at 79 sa Section 196 sa mga bata. Ang nilibing kong paupers dito na fetus, umabot ng 706 mga nakukuha sa karsada, mga tinatapon na fetus. Ang nilibing ko sa apartment, umabot ng 515. Ang naipamigay kong ataol ay nabot din ng 515. Ang gumamit ng libreng chapel namin sa pagbuburol, inabot ng 55. Ang cremation ko, inabot naman ng 74 kakatao. Ang cremation po natin ay libre. Facilitation, bibili lang po tayo ng konting krudo. Meron din po tayong libreng libingan lang para sa mga buto ng ating mga kababayan. At saka po yung mga nagre-request sa akin libreng ataol, marami na po ako naipamigay na ataol sa programa ni Mayor Lim. Ang naipalibing ko po sa libreng libing natin sa Manila Green Park ay mabot po ng 2,949. Ang mga humingi po sa akin ng mga assistance sa mga natulungan natin para sa mga nawawala nilang mahal sa buhay o puntod, mabot po ng 2,000 na nakita naman po lahat. Makakaasa po kayo na tutulungan po namin kayo hanggat sa aming makakaya. Lahat ng ito ay sa programa ng ating mahal na alkalde Alfredo Lim, sa mga kababayan nating Manileño. Salamat po, Sir Mayor, sa pagbibigay mo sa akin ng tulong dito sa Manila North Cemetery. Lahat po ng assistant na binigay niyo, pinasasalamatan po namin 10 ng aking mga tauhan dito. Ako po si Cirilo Calventas, nakatira sa 2447 Taal Street, Singalong, Manila. Ang aking ina ay nagkasakit noong October 18, taong 2012. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Ngunit may nakapagsabi po sa akin na kapitbahay, isa po sa natulungan ng serbisyong medikal ng lungsod ng Maynila. Sinubukan kong dalhin ang aking ina sa nasabing serbisyong iyon at dinala ko po siya sa Santa Ana Hospital at doon ay nabigyan po ako ng libreng konsulta at libreng gamot. Nabigyan din po ako ng magandang kwarto sa Santa Ana Hospital at air condition pa. Na-confine po siya ng 1 linggo sa Santa Ana Hospital. Sa kanyang katandaan po ay bumigay po ang kanyang katawan at siya ay pumanaw po. At muli po akong tinulungan pamamagitan po ng libreng libing at libreng kabaong. Napakalaki po ng aking pasasalamat kay Mayor Lim. Mabuhay po kayo. Mula noong 2007, puspusang programang pangkalusugan ang ginawa mula nang maupo si Mayor Lim noong 1992. Ang lungsod ng Maynila ay mayroon lamang isang ospital, ang Ospital ng Maynila na pinatayo ni Mayor Villegas. Basta ginagawa ko lang kung ano yung dapat gawin. Tayo na ang lungsod sa buong bansa ang merong 6 na ospital. O sa 6 na ospital, 5 ang aking naipundar. Mula 1992 hanggang 1998 ay nakapagpatayo si Mayor Lim ng 3 pang ospital. Ito ay ang Gat Andres Bonifacio Hospital sa unang distrito, ang Ospital ng Tondo sa Abad Santos sa 2nd distrito ng Maynila, at ang Ospital ng Sampaloc sa kanto ng Jeronimo at Carola Street sa 4th na distrito. Sa muling pag-upo ni Mayor Lim noong 2007, nakapagpagawa pa ng 2 ospital, ang Jose Abad Santos Hospital, isang fully air-conditioned hospital na matatagpuan sa kanto ng Urbis Tondo,
na itinayo noong 2009 sa ikatatlong distrito ng Maynila. Patuloy pa rin siyang bibigay ng tulong tulad neto, libre. Sana po yung serbisyo niya patuloy pa rin. At least pag may nagkakasakit, meron pong matatakbuhan, may nahihingan po ng tulong. Mababait naman ho yung mga doktor dito, yung mga nurse. Saka okay naman ho yung bibigay nila sa amin ng libreng gamot. Malaki pong naitulong sa amin ng Abad Santos Hospital. X-ray, libre lahat. Laboratory, CT scan. Ako po yung nagpapasalamat kay Mayor Lim sa ginawa niyang ito. Sana magtuloy-tuloy po ang serbisyo ni Mayor Lim. Na-admit ako noona dito sa potassium, sa unang anak ko. Tapos dito rin ako nanganak. Nakakatipid talaga kasi walang bayad yung check-up, walang bayad yung panganganak, pati yung mga gamot, wala rin naman pong bayad. Kay Mayor Lim, sana ipagpatuloy nyo kung sakasali po kayo po yung mananalo ulit itong eleksyon, na ipagpatuloy nyo po kung ano po yung nasimulan ninyo dito sa Mother and Child na sa Abad Santos. Sa mga servisyo nyo dito sa ospital na libreng gamot, lahat-lahat po na libre dito sa ospital. Sana po ipagpatuloy po. Apo ko po yung dinala ko rito para mabigyan ng lunas. Yung apo ko po ay nagsusuka. Pagkarating namin, inasikaso po agad kami. Hindi po agad nila kaming pinabayaan po. Dito namin naisipan dalahin dahil inaasikaso po agad nila kami. Sabi nga ng doktor sa akin, bakit naisipan mo, Mrs. dalahin mo rito? Kasi wala po kaming pera nga ginagasto, kaya ngayon lang po ako nagpakita sa inyo, dinala namin yung bata. Dahil wala po kami pambili ng gamot. Maganda po ngayon dahil may libreng gamot. Kawawa po yung walang pera kasi di malulunasan yung mga bata ng buhay. Kasi po alam mo, talaga yung idol ko si Mayor Lim ay talaga marami pong nagawa sa amin sa Baseco. Mayroon kami eskwelahan, paralan ng mga bata nga wala pong pamasahe papunta dito sa Maynila. Tsaka palengke. Mayroon pa po siyang ginagawa sa amin ngayon, pinakamalaking para sa mga mahihirap, lalagyan sa walang bahay sa tabi ng karsada. Parati po, tuwing makita namin yan, ang mga bata nagtakbuhan agad sila po pag si Mayor Lim dumarating sa amin. Marami pong tulong sa amin ginawa. Kaya karapat dapat po yung talaga pong atin pag-isipan. Patuloy po niya, marami siya natutulungan. Maraming salamat po Mayor Lim sa ginawa mo po. Pagpalain ka po sa ngayon eleksyon. Ako po, tawagin niyo lang po sa pangalan na Mar, na taga Sampaloc po. Ako po ay sa ngayon nandito sa tanggapan ni Mayor Alfredo Lim na humihingi po ng tulong para po sa apo kong taga San Juan, para po sa Tudaeco niya. Yung apo ko po na-confine ng 5 araw sa San Juan Medical Hospital po. Sa ngayon po may hawak po akong billing 3 araw pa lang po ito, temporary po. Nagkahalaga po ng 4,600 po. Habang tumatagal po, lumalaki po ang binabayaran po ng anak ko po doon. Yung sa gamot naman po, sa labas po namin binibili kasi wala naman pong libreng gamot doon po sa San Juan Medical Hospital. Kaya po ako ngayon nandito po lumalapit sa tanggapan ni Mayor para po sa Tudaeco na. At sa ngayon po dadalhin po yung apo ko sa Jose Abad Santos para po matudaeco po siya. Para malaman po kung ano po yung kanyang sakit at mabigyan pong lunas ang kanyang karamdaman. Ako po ay nagpapasalamat kay Mayor Alfredo Lim sa agarang tulong na binigay niya sa akin para po doon sa aking apo. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin na mapatudaeco ang anak ko. Kay Mayor Fred Lim, maraming salamat po sa agarang pagtulong sa amin. Sa mga doktor po na nag-asikaso sa amin, na tumulong po sa amin, sa mga espesyalista ng Jose Abad Santos, sa direktor po, maraming salamat po. Sa Sampaloc Hospital po, maraming salamat din po sa inyo. Kay Dr. Lato po, kasi siya po ang nag-assist po sa amin. Maraming salamat din po. At ang Santa Ana Hospital sa New Panaderos. Ito po ay 10 palapag na fully air-conditioned hospital na itinayo noong 2010. Mabuting tulong tulad nito kung talagang yung walang pera, dito kahit na may pera, pero maganda ang pakita ng mga doktor, yung serbisyo nila, maayos. Nagbibigay din sila ng libreng gamot. Katulad ngayon, binigyan ako ng libreng gamot. Mabuti dito talagang maganda. Sa PhilHealth, nag-ano rin siya ng PhilHealth. Tapos dito rin sa sa hospital na ito, malaking tulong talaga sa mga taong nangailangan talaga ng tulong, yung walang-wala. Kailangan ituloy-tuloy ang serbisyo ng hospital na ito. Ang mga tao, gusto nila talaga si Mayor Lim.
na magpatuloy siya ng kanyang pagka-mayor. Ako po ay nagpapasalamat sa ospital ng Santa Ana. Magandang pakita nila sa mga tao na libreng serbisyo, lalong-lalo na sa kanilang mga kawang-gawa. Maraming salamat po. Ako po ay si Asuncion Mabait, 63 gulang. Sa Santa Ana Hospital po ako nagpapadialysis. Lahat naman po ito libre. Wala naman pong problema sa mga nurses dito. Halos lahat sila mababait. Libre lahat ang dialysis ko rito. 12 session yan. Ako po labis po nagpapasalamat kay Mayor Lim sa napakalaking tulong na kuwang po sa kanya. Maraming salamat po kay Mayor Lim po. Malaking tulong po sa amin lahat ito. Lalo na po sa amin mga mamahihirap po. Kahit hindi taga Maynila ay tinatanggap at inaasikaso sa mga ospital na ipinatayo ni Mayor Alfredo Lim. Makati. Actually, pangalawa. Maganda. Sulit, pang mahirap pero malinis. Mga doktor, asikaso ka. Para siyang dating parang tingin ko private pero hindi pang masa. Laking bagay yan, alam mo mga mahirap ang pambili dahil alam mo depende sa sakit. Libo pag nagresita, bibili. Kapag walang libre, patay. Wala na, porinari na lang tayo. Huwag na, patay ang mga pasyente walang lalo na sa obserbasyon ko sa loob ng 3 linggo. Pag nagpalit, depende kasi sa mga tao yan. Kung majority sa yung kabila, sana ituloy. Pero kung sa akin lang pananaw, bilang taga Makati, tingin ko, tama na siguro niyang tapusin na lang yung time. Saka na yung susunod. Ako yung nagpapasalamat sa mamunuan ni Mayor Lim. Talagang epektibo niyang kanyang ginawa at sa libreng gamot, saka libreng ospital. Kahit ako yung taga Makati, naka-experience ako ng magandang serbisyo sa ospital ng Santa Ana. Maraming salamat, Mayor. Lahat ng 6 na distrito ng Maynila ay may tig-isang ospital. Lahat ng binibigay na serbisyo ay walang bayad. Walang bayad ang kwarto, walang binabayad sa mga doktor at laboratorio, at maging ang mga gamot ay libre. Maliban sa 6 na ospital, ang Maynila ay may 59 na health centers. Noong pag-upo ni Mayor Lim noong 2007, ang Maynila ay mayroon lamang 49 na health centers. Noong 2010 ay nagpatayo pa si Mayor Lim ng karagdagang 10 health centers upang lalong mapangalagaan ang kalusugan ng mga taga-Maynila. Ang mga bagong health centers ay ang Smoky Mountain Health Center sa District 1, Parola Health Center sa Tondo District 1, President Corazon Aquino Health Center sa Baseco Compound, District 5, MF Hoxon at San Diego Health Center at Fajardo Health Center sa ika-4 na distrito, Lanusa Health Center at ang 2-story vaccine storage building sa ika-3 distrito, Valentina Health Center. Yung serbisyo na tatanggap ko, satisfied naman ako sa mga ginagawa nila sa amin, mga buntis. Yung pre-vitamins, injection ng anti-tetanus. Malaki kasi hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga private doctors dahil may bayad pa yun dito, pang masa. Ang